Negosyong walang puhunan? Posible ba yon? Kung gusto mong malaman, tara at ating alamin at ating tuklasin kung posible nga ba at kung paano. Kaya tara, samahan mo ako at tapusin mo ang video na ito. At meron akong ituturo sa iyo na malupit na teknik na natutunan ko rin habang binabaybay ko ang mundo ng pagninegosyo. Kung hindi pa nga pala tayo magkakilala at bago ka sa aking channel, ako nga pala si Lizelle Camasis Bendanya, isang negosyante ma'am at meron na akong 5 taong experience sa pagninegosyo. Taong 2020, meron akong mga pinasok na negosyo at dahil bago ka sa aking channel, ikukwento ko na lang sa'yo. Bale, noong 2020, pumasok kami sa negosyo ng poultry, pag-aalaga ng 45 days na manok, pati na rin ang piggery, pag-aalaga ng mga fatteners at mga inahig baboy. Pinasok ko rin ang food business, pinasok ko din ang customized gifts or personalized gifts. At ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa RTW business na pinasok ko rin noong 2020. So habang hinahanap ko ang sarili ko sa mundo ng pagninegosyo at kung ano nga ba ang negosyo na dapat para sa akin, na-try ko ang magnegosyo ng RTW. RTW stands for Ready to Wear na mga gamit, kagaya ng damit, undergarments, shorts, ternos na usong-uso nung 2020. At ganito ang nangyari. So habang binabaybay ko nga ang mundo ng pagninegosyo, marami akong nadiskubre. Marami rin akong natutunan. Meron akong isi-share sa'yo na malupet na teknik na maaari mo ring gamitin sa negosyo mo. In case na hindi mo pa ito alam. Marami nang gumagawang negosyante ng bagay na to. Pero dahil bago ka sa pagninegosyo, kailangan mo itong malaman. Noong pinasok ko nga ang RTW business at ako yung pinakauna na merong RTW business sa aming barangay. Bultuhan ako kung umorder sa mga suppliers ko. Meron akong 3 supplier noon na direct sila sa Tahian, sa Taytay Rizal. Doon ko sa kanila natutunan yung mga ibang malupit na technique. Pag nag-order nga ako, sasabihin ko kay supplier na ito yung mga order ko, mga t-shirts, mga terno pang bata, mga terno pang family, terno pang adult, at kung ano-ano pa na kasabay din nung RTW na binibenta ko. Like undergarments. Nung una, bentang-benta sa barangay namin. Since yung mga tao nakikita yung mga post ko at nababalitaan nila, uy, mabentang-mabenta yung mga binibenta ni Lizelle na RTW na mga terno, na mga undergarment. At after 1 week, meron ng gumaya. So, maliit lang yung market namin. Siyempre, nag-aagawan kami sa customers. Kaya ang naging problema, lumalaban na ako sa price war. Marami na kaming nagbibenta na halos binabagsak presyo nila para makuha nila yung mga customers ko na dati ng regular customers ng RTW. Pati mga resellers, nakuha na rin nila. Siyempre, sa negosyo, hindi nawawala ang problema, maliit man o malaki. At dahil nga marami na kaming nagbebenta sa barangay namin at meron na ring gumaya sa susunod na barangay o katabing barangay namin, bagsak presyo na sila kung magbenta. Kaya dumating sa point na yung mga stocks ko, binenta ko na rin ng palugi. Yung iba nga, pinamigay ko pa nung nagkaroon ng calamity para lang mawala sa paningin ko yung mga overstock na RTW na wala na rin naman kasi sa uso. Kaya hindi ko na rin siya mabebenta ng mataas na presyo na may markup. Usually,
Yung mga ganong paninda na wala na sa uso at hindi mo na i-dispose kaagad, kailangan mong ibenta ng palugi. Worst, ipamigay mo na lang. Huwag lang tumambak sa iyong stockroom. So, yun nga ang nangyari. Nalugi ako sa RTW business. However, blessing in disguise, yung mga suppliers ko noon, medyo pinag-aralan ko yung galaw nila. Hindi para gawan sila ng masama, kundi para may matutunan akong technique na ginagawa nila. At ito nga ang technique. Kapag nag-order ako ng bulk orders ko sa kanila na RTW, kailangan payment first. Parang ganito. Magme-message ako kay supplier. Ma'am, ito po yung mga orders ko. Naka-list down. Dapat payment first. At blessing in disguise, nang dahil sa pandemic, nagkaroon ako ulit ng tsansa na makapag-testing ng another business. Yun nga yung food business na pinasok namin. Marami akong binenta nung mga panahong yon. Marami kaming tinesting na pagkain kung alin nga ba ang bibenta. Siyempre, magsasawa kasi yung mga tao kung yun at yun yung ibebenta mo na halos araw-araw magbebenta ka ng ganong same na produkto at maliit lang din yung market mo. So, ganito yung nangyari. Kung ano yung pwedeng lutuin, tinesting namin. Nag-testing kami ng leche flan, pati ng maruya, at kung ano-ano pa ang pwedeng ibenta. At tinesting din namin magbenta ng puto. Not that special ang lasa nung panahong yon. However, sa hindi namin inaasahan, ang puto yung bumenta. Doon kami nakasurvive. Gusto ko lang din ikwento yung tungkol sa puto na yan dahil nung 9 years old pa lang ako, tinutulungan ko na si mama na magbenta ng kung ano-ano, ng mga homemade foods din. At isa sa binibenta namin, yung puto. Hindi ganun ka-special, pero doon ko nakuha yung basic ideas kung paano gumawa ng puto na like ingredients, ano ba yung pwedeng ilagay. Tapos tinatanong ko pa nung naalala ko si mama na, tinatanong ko pa nung nag-start ako ng puto na yon na ano ba dapat ilagay. Tapos in-improve ko na lang. Since yung ingredients niya at yung market niya kasi doon sa probinsya namin nung bata pa kami ay masa. Yung binibenta niya is mura lang. Dito kasi sa lugar namin, sa Lemery, Batangas, iba yung market. So, I have to improve the food product. Kasi nga naman, mapupulaan o mapipintasan, ay, ang sama naman ng lasa nito. Parang ganun. Kung ikaw din naman bibili, gusto mo na rin naman na makain is yung masarap, di ba? Lalo na kung deserve mo rin naman yung masarap na pagkain at mahal yung binayad mo. So, parang ganyan, di ba? So, ang nangyari, remember, nag-RTW business ako. Tapos sabi ko sa mga kapitbahay namin, magbibenta ako ng mga pagkain. At nung binibenta na namin ay yung puto, nag-ask ako ng payment first. At least 50%. Not that full payment yung kailangan ko kako. 50% lang. At alam nyo kung ano yung ginawa ko? Na natutunan ko rin sa supplier ko nung RTW. Dahil payment first, syempre hindi na dapat sila mag-cancel. At saka, food kasi yon. Once in order na at hindi naman talaga napaka-reasonable nung kanilang rason para i-cancel yung order,
nakakahiya namang mag-cancel, 'di ba? Kaya ang nangyari, meron akong naging kapital na pera, pero hindi galing sa sarili kong bulsa. So sa una, testing nga lang yung puto. Kaya hindi namin inaasahan na bibenta siya na as in bibenta sa aming barangay. Natutunan ko sa maiksing panahon kung paano gumawa ng puto ng ako mismo ang gumagawa. Iba kasi yung nakikita mo kung paano gawin than sa actual na ikaw gagawa. Ang hirap pala. Nung una, kala ko madali kasi nakikita ko si mama noon, nung bata pa ako na sisiw kay mama yung paggawa ng puto. Nung ako na, aba, kanda o gaga, nung ako na yung gumagawa. Dahil may time kasi yon. Pag na-overcook, pangit naman. Pag na-undercook, mas lalong pangit kasi hilaw. Diniscover ko kung paano ko mapapasarap pa yung puto. At nung pandemic, kaya naming bumenta ng 3 kilo isang araw sa isang barangay. At pag nagbenta ulit another day, sa next day, si husband, 3 kilo ulit yon, and so on and so forth. To cut the story short, after pandemic, we have to stop yung pagbebenta ng special puto, gawa ng bumalik na si husband sa trabaho at hindi rin naging successful yung pagkuha ko ng tagalako because the sales is not as high nung si mister ko ang naghahawak sa paglalako or sa sales. Dahil nga manganganak din ako, I have to stop. Wala rin naman akong katuwang kapag pumasok na si husband sa trabaho. Dahil sa lugar namin, ang hirap kumuha ng empleyado na sasama sa'yo hanggang dulo. Kahit sinong negosyante naman naka-experience niya na pag hard labor, medyo mahirap maghanap ng tauhan. After 1.5 years, after kumanganak, pinagpatuloy ulit namin si Puto. Alam nyo kung bakit? Gawa ng, nung hindi ako nagtitinda ng puto, meron akong mga kakilala at kamag-anak ni husband na nagpapagawa ng mixture ng puto kapag meron silang handaan. So, halimbawa, may birthdayhan sa kanila. Sasabihin nila, Ate Lisel, baka pwede naman po na na ipag-mix mo naman kami ng puto. Tapos kami na yung magluluto. So, ganito yung ginagawa ko. Papabili ko sa kanila yung ingredients at ako yung magmi-mix. Tapos sila na nga magluluto. Binibigyan ko lang sila ng mga basic instruction na madaling sundan para magets nila yung ibig kong sabihin at maluto nila yung maayos. Yung puto. Kasi nga, kaka-experiment ko ay nakuha ko din kahit papano yung timpla noon. Hindi pa ganun ka-special, pero sinasabi nila masarap nga na hindi rin ako makapaniwala honestly. Tingin ko kasi noon sa business na puto ay putyo-putyo para sa akin. Pero, yun pala, dito pala ako magiging eager sa pagninegosyo ng dahil sa puto. Tuwing may handaan, mangilan-ngilan din sila na nagpapamix ng puto. Pero wala pa naman akong standard na sukat na sinusunod nun. Kasi depende nga sa ingredients na gagamitin. At kung anong available sa barangay namin. So it's okay na malaman nila kung ano yung mga basic ingredients ng mga panahong yon. Yung puto namin noon, kakaiba yung itsura. Just imagine na parang itsura niya, planggana or basin, na pag ganito yung itsura, hindi pa umbok. Ang umbok niya lang sa gilid, tapos yung the rest flat na, pag ganun. Pag ganyan siya. So, nakakatawa yung itsura. Pero, masarap, sabi ng mga customers. At marami kaming repeat orders. Nung nag-stop nga kami, aside from may mga taong
nagpapamix ng ingredients para makagawa sila ng puto. May mga tao din na nagsasabi na, "Uy, Lizelle, na-miss na namin yung gawa mong puto. Kailan ka ulit magtitinda?" Isa rin yun sa indication na ibig sabihin, kailangan kong ituloy yung business. Kasi bakit? Una, meron akong market. Pangalawa, nagustuhan nila yung produkto na binibenta namin, na sila na mismo yung nagsasabi personally at ikinukwento rin nila sa ibang tao. Kaya yung mga ibang regular customers na rin namin ngayon ay word of mouth, resulta nung pagkwento nung iba naming customers sa kanila na masarap daw yung puto namin. Kaya after ilang taon, halos napaganda na namin yung puto na tinatawag na namin ngayon na special puto at pinangalanan namin na Pabems Special Puto. Kaka-discover, kaka-experiment, na-discover at na-invento ko rin ang first person puto ng Pilipinas. At yan ang Pabems Special Puto na pwedeng ilagay sa freezer. May problema ang mga customer ko nung na-discover ko yon. Ang sabi naman nila, "Naku Lizelle, wala naman na kaming ilalagay sa ref o sa freezer. Pagkalapag pa lang sa lamesa, aba, ubos na." Kaya binibiro ko rin sila na, "O, di pag naubos, order ulit kayo." Siyempre maraming sales dapat. Anyway, dahil nga sa pandemic, it's a blessing in disguise na natuklasan namin yung paggawa ng special puto. Na naging solusyon yung paggawa namin ng special puto para mapakain yung mga alaga naming hayop nung mga panahong yon. At doon din kami kumuha ng pang-survive. Patuloy kaming nagbenta ng puto na yung steamer ay hiram, ultimong masahan nung mixture, hiram pa sa biyenan ko na pinamanan niya na rin kalaunan, yung hulmahan na mga lianera yung ginagamit ko noon, hiram din. Halos lahat hiram. Dahil nga sa technique na pre-sell or payment first in layman's term, ay kaya ko na magnegosyo ng walang kapital na pera na galing sa aking sariling bulsa. Kasi pwede namang payment first o pre-sell ang gawin ko. So ikaw sa negosyo mo, pwede mo ring gawin yan. Lalo na kung katiwa-tiwala kang tao. Siyempre, dapat yung credibility mo maganda at maayos kang tao, maayos kang kausap. Na dapat pag pinag-usapan nyo na bukas ang deliver ng alas 10 ng umaga, dapat i-deliver mo bukas ng alas 10 ng umaga. Ganon dapat. Para pagkatiwalaan ka ng ibang tao, even strangers. Bakit ko nga ba sinishare sa inyo ang mga natutunan ko at natuklasan ko habang binabaybay ko ang mundo ng pagninegosyo? Ang kalaban kasi natin dito ay yung matuyuan tayo ng cash flow. At kung sa hindi inaasahang pagkakataon na ang negosyo mo ay nalugi, ay may pagkakataon ka na mag-try muli. Dahil alam mo na ang technique na pre-sell or payment first. Kaya mo nang magsimula ng sarili mong negosyo nang hindi naglalabas ng sarili mong kapital na pera na galing sa sarili mong bulsa, na pwede namang galing sa customers. Ang pinaniniwalaan ko na kapag natutunan natin magbenta ng wala at mag-umpisa ng negosyo na hindi naglalabas ng sariling pera o puhunan na pera, kaya din natin magpalaki ng negosyo. At kaya din natin bumangong muli. Hindi madali ang pagninegosyo. Kaya kinakailangan natin ng katulong at gabay galing sa ibang tao. Kaya join us sa Negosyanteng Pinoy Global Community kung saan doon tayo magkakatulungan. Join us sa ating Facebook group at punuin natin na negosyanteng Pilipino ang buong mundo. Malaki rin ang maitutulong sa'yo ng
technique na pre-sell or payment first sa cash flow mo. Magagamit mo yung pera habang pinapaikot mo bago mo i-deliver yung produkto na order ng customer mo. At kung kinaya ko na mag-ask ng payment first at mag-pre-sell sa aking mga customers, sure ako na kaya mo rin. Kaya testingin mo na kung hindi mo pa rin yan ginagawa sa iyong negosyo. At kung magne-negosyo pa lang, testingin mo yung technique na yan at balikan mo tong video na to at mag-comment ka down below kung ano ba yung nangyari. Kwentuhan mo naman ako. At kung nagustuhan mo ang video na ito, please like and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa tuwing meron akong bagong upload. At i-share mo na rin ang vlog na ito sa iyong mga kaibigan at kakilala. Nang sa ganon, malaman nila yung technique na pre-sell at baka ito yung makatulong sa negosyo nila. Please share this video para mas marami pa tayong matulungan at maabot na ibang tao. O siya, hanggang dito na lang ang video na ito. Muli, ako po si Lizelle Camases Bandanya, isang negosyante ma'am na nagpapaalalang tuparin mo ang iyong mga pangarap at sure ako na hindi pa huli ang lahat. At itry mo rin ang payment first technique o pre-sell technique na tinuro ko sa iyo ngayon. Hanggang sa muli! Bye! Mahal ko kayo!